Naghahanap ka ng sabon na nakakapagpaputi, bakit hindi ito ginagamit mo? Niacinamide soap. Alam nyo naman na ang niacinamide ay isa sa nakakapagpa-even ng ating uneven skin tone. Or nakakapagpa-brighten or lighten ng ating skin. Dahil meron lang naman itong 10 times whitening effect. Bakit hindi ito ginagamit mo? Ano ka ba? Ay naman, kakasal to. Diba? Even sila, pwede ito sa babae, sa lalaki. Di ba, lab, ito yung ginagamit mo? Yes, simula nung dumating yan dito, bumaba ng barko yan. Ito yung pinagamit kong sabon yan kasi umuwi talaga yan, nanog-nog siya. Maitim talaga siya, literal. Pero ito yung pinapagamit ko sa kanya ngayon kung bakit naglalighten na rin ang kanyang skin. Ganon. Kaya ikaw, kung naghahanap ka ng sabon na makakatulong na makapagpa-brighten up ng iyong skin, well, ilalagay ko sa yellow basket, mag-check out ka na. Ngayon na. Pinoproblema mo pa rin yung mga uneven skin tone mo sa katawan. Bakit di ka pa gumagamit nito? Lagi-lagi ko na lang sinasabi sa inyo, ano ang isa sa sekreto kung bakit makinis maputi ang mga balat ng pamilya. Dahil dito yun. Yes, ginagamit talaga namin ito mga kapatid. Ito nga pala yung niacinamide whitening soap na may 10 times effect. Ginagawa ko dito, binababad ko to sa aking skin for up to 3 to 5 minutes. Then after nun, go wash out ko na siya. Tapos ganun lang. Ganun lang kadali yun mga kapatid. Bakit naman kasi hirap na hirap kayo kung ano-anong ginagamit yung mga sabon dyan na hindi naman din effective? Bakit hindi mo to subukan? At the same time, mura lang din. Pag bumalik ka ng 5, may libre pang 5 ulit. 'Di ba? Ilalagay ko sa yellow basket, itry mo na. Nakita ako na naman dito sa TikTok. Lahat na lang na nagte-trend. Sige, subukan natin yan. So, may nakita ako dito itong chives. Ano mabasa dito? Bala na kayo kung anong tama daan. So, ito ay onion flavored snack. Para sa mga hindi nakakaalam, mahilig ako sa garlic, mahilig ako sa onion. Pero nagtututubas naman ako. Huwag kayong mag-alala pag kumain ako nun. Kaya, hindi naman maamoy na ganun yung hininga ko. So, subukan na natin siya kasi sobrang nagkikrib ako nung nakikita ko kinakain nila tong snack na to. Kasi sabi nila, masarap daw. So, itry natin siya. Ooh! Ganito itsura niya sa personal pala. Legit ang sarap nga. Ang sarap Naririnig niyo kung gano'n ka-crunchy? Naririnig niyo ba? Naririnig niyo parang hindi, ulitin ko. Lasang-lasa yung pagka-sibuyas, yung pagka-onion, pero hindi yung super lala. Ang sarap. Pwede pang snack, pwede pang pulutan, lahat pwede na. Try nyo, ilalagay ko sa yellow basket. Sino ang favorite mo sa Yay Fam? Ayan. Actually, wala naman akong paborito kasi lahat naman sila love ko. Siyempre, especially yung mga kapatid ko, love na love ko talaga yung lahat sila. Pero siguro i-rank na lang din natin tapos sabihin natin kung ano yung mga ugali na meron sila. Para sa mga hindi nakakaalam, merong 11 members ang Familyay, which is siyempre 6 kami magkakapatid. Ako, si Erica, si Yuki, si Ina, si Adrian, si Elaine, at syempre si Kim Gomez, which is jowa ni Kuya Yuki, si Bahaw Yay, si Susie Yay, si Kiko Yay, at syempre si Ate Kimi Yay. Umpisahan ko muna kala Bahaw Yay, which is yung hindi natin talaga literal mga kapatid. Pero syempre kapatid natin by blood yan. Unahin natin syempre si Bahaw Yay. Si Bahaw Yay sobrang love ko yan. Kasi si Bahaw Yay is bata pa lang din talaga, nasa amin na yan, na ikwento naman din namin sa inyo, syempre. At talagang mabait yan. Alam nyo ba, mabilis na kwento lang. Si Bahaw Yay ay sobrang, sobrang maalalahanin yan, lalo na sa akin. Pag nagkakasakit ako, alam nyo ba, minsan nagtatampo ako sa mga kapatid ko. Kasi si Bahaw Yay yung nag-aasikaso at nag-check kung okay lang ba ako. As in talaga, ibibili ako ng prutas, ibibili ako ng gamot, kakamustahin ako all the time, matutulog sa bahay ko yan, kasi mahilig talaga ako magsulo ng kwarto, ng bahay. Gusto ko ganun. Syempre siguro dahil nagkakaedad na, siguro kaya ganon. Kaya kung meron man akong hindi ile-let go sa Familyay, si Bahaw Yay na yon. Next naman natin is si Susie Yay. Si Susie Yay, best friend yan ni
ni Yuki. Yes, best friend sila, high school pa lang sila. Magkakilala na talaga sila, magkasama sila, sa, tawag dito, sa mga kalokohan, sa mga ganon. So, kaya, hindi na lang din naging mahirap sa amin na ipasok si Susie Yay sa namin, sa family namin. Kasi, kumbaga, kakilala na rin, ganon. Next naman natin si Kiko Yay. Well, si Kiko Yay, kaibigan na rin ni Yuki yan, parang high school classmates yata sila, or friends, parang ganon. Sila nila Susie Yay. And, naging manager ko din kasi siya noong mga panahon naging manager doon sa sa samgyupsalan namin, ayan. So, siya yung nag-manage, ganito, ganyan. Ayun, nalugi. And after naman naisipan naman na din ni Yuki na ipasok na lang din sa amin si Kiko Yay, since hindi naman din siya iba. Siyempre, si Kimi Yay naman. Si Kimi Yay, friend din siya ni Yuki Yay. Oo, friend din siya. At si Kimi, recently ko lang din siya naging ka-close, pero matagal na siyang dinadala ni Yuki sa bahay kasi mahiyain talaga yan. So, kung ano yung nakikita niya sa kanya, natahimik sa mga vlog namin, sa mga content namin. Literal na gano'n lang din siya sa personal. Pero tuwang-tuwa ako lagi sa kanya kasi lagi siyang good vibes. Like, halimbawa pag nasa labas kami, yung nagpapatawa na siya pero seryoso pa rin. Kaya hindi mo alam kung tatawa ka ba o hindi. Oo, ganun si Kimi ay at the same time, pag kami mga times na medyo hindi ako okay, alam nyo ba, isa din yan sa tumitingin sa akin, biglang pupunta sa bahay, ganon, may mga ganun siyang moment, which is natatouch naman ako sa kanya, tapos lilibangin ako, patatawanin ako, papasayahin ako, ganon siya! Medyo mahaba to, oo, i-part 2 na lang natin yung mga kapatid ko. Mga kapatid ko naman, unahin naman natin si Ate Erica Yay, since siya yung sumunod sa akin. Si Ate Erica Yay, sa personal is may pagkaano yan, may pagkamanang kasi yan. So, lang talaga siya. Parang, alam mo yung parang striktong tita. Ganun talaga yung atake niya sa amin. Parang siya yung panganay in terms of kasungitan. Ganon. Pero, kahit naman ganun yun siya, sobrang lambot naman din ng heart niya. Especially pag about sa mga kapatid niya. Like, kung may problema, kung yung may mga pabor kang hihingiin, ganon. Oo, maaasahan mo naman siya sa ganon. Pero okay naman yan si Ate Erica. Ate Inayay naman is sobrang komedyante sa personal. Kung ano yung nakikita niya sa akin sa camera, parang doble pa siya sa akin ng ganon sa personal. Sobra talaga. Pag magkakasama ako, si Adrian tsaka siya, grabe, wala kaming ibang ginagawa kundi tumawa lang ng tumawa kasi sobrang kalug talaga ng Ate Inayay nyo. Sabi ko nga sa kanya, ipakita niya sa sa vlog kung gaano siya kajali sa personal. Kasi may mga times na nahihiya siya. Sabi ko, huwag ka mahiya, pakita mo kung sino ka. Sabunta, sama kami. And para sa akin si Ate Ina nyo, kahit saan nyo yayain, go na go yan. Lalo na pag kainan. Mga bumukbangan, ganon. Ready talaga yan siya. Talagang kahit saang lupalat ng mundo pa yan, sasamahan ka niya. Kung may problema ka, umiyak ka sa tabi niya, basta siya kumakain. Ganon siya. Next naman natin, si Kuya Yuki. Si Kuya Yuki naman sa personal sa aming magkakapatid, parang siya talaga yung kuya, kahit ako yung panganay, oo. Kasi siya yung parang especially pagdating sa trabaho, siya talaga yung stricto. Like, wala kayong upload, wala kayong content, wala kayong ganap, paano yung pangarap sa life? Ganun siya. Oo, pero alam naman namin na para sa amin lang naman din yun. Yeah, parang siya yung kuya-kuya namin. And isa din talaga siya sa mga kapatid ko na parang hindi ko carry. Lahat naman sila. Hindi ko kayang mawala. Pero isa si Yuki sa nakikita ko na pagtanda ko is parang hindi ko carry, hindi ko siya makakasama. Ganon, kasi nangako ako sa sarili ko na pagka tumanda kami, since, syempre, si Kuya Yuki, gay siya, diba? And I do love gays. So, syempre, hindi siya magkakaroon ng sarili niyang pamilya or ng anak, ng ganon, diba? Na talagang mag-aaruga at magmamahal sa kanya. Do may mga pamangkin din naman kami, pero syempre, magkakaroon din niya ng mga sariling buhay. Pero, isa talaga sa pinangako ko sa sarili ko at lagi ko talagang sinasabi na pagka tumanda or nakaedad na kami, tapos si Yuki, na talagang si Yuki gusto ko ako mag-aalaga. Oo, yun talaga. Parang inano ko na sa sarili ko yan. Okay, maging maligalig ka man, maging masumpungin ka man, sige, dito ka sa akin, magligalig ka dyan. Ganon! Next naman natin si Adrian. Si Adrian, sobrang love na love ko. At alam nyo ba, si Adrian din talaga ang isa sa happy pill ko ngayon. Bukod sa mga anak ni Ate Ina, bukod sa mga pamangkin ko. Sobrang happy pill ko si Adrian. Pag sobrang nalulungkot ako, especially lately, talagang nakakaramdam talaga ako ng I feel alone! May mga ganun tayong senaryo, diba? So si Adrian talaga yung magpapatawa sa'yo. Sobrang as in yung sobrang, alam mo yung kahit maliit na bagay lang, kaya niyang gawa ng paraan para mapasaya ka. Tapos sobrang sweet ni Adrian.
Kung nakikita nyo si Elaine na sweet sa akin sa camera, mas doble si Adrian sa personal. Alam nyo ba, ang tangkad nun ha, mas matangkad sa akin si Adrian. Pero laging nakababa sa akin yun, laging nakayakap. Bawa uwi na ako, bunso uwi na ako, yayakap pa yun, kikis pa. Ganon, kaya sabi ko, pang nagka-girlfriend to, na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero okay lang naman kasi nasa edad naman na siya, diba? So, ayun lang, sobrang lambing talaga ni Adrian. Sobrang sweet kahit bata pa lang. Bata pa lang kasi yan, ang tawag na sa akin yan, mommy. Lagi kami na pagkakamalang mag-ina kasi nga, parehas kami ng kulay, tapos magkahawig kami nung bata. Kasi syempre, nung araw kasi, medyo payat tayo. Ngayon kasi, gabi na. Wala na. Lipas na ba? Ganon. Siyempre, last but not the least, ang aking bunsuan na parang anak ko na talaga na si Elaine. Si Elaine, mga kapatid, yan talaga yung bata. I mean, kasi sa mga kapatid ko, di ba, do malapit naman din sila sa akin. Pero si Elaine talaga yung parang, like, halimbawa, hindi pa kumakain. Do kasi siguro bunso, tas parang feeling ko, anak ko kasi siya. Ganon. So, kumain ka na? Nasan ka? Tatawagan ko, nasan ka? Kumain ka na ba? Tapos, pag may hindi siya magandang nararamdaman, pag masama pakiramdam, bibili ko kaagad na gamot. Na para bang, hindi ko talaga, na kahit may on and off cam, ganon, talagang ganon ako sa kanya. Na para bang, hindi ko ba kaya, feeling ko si Elaine na, na parang, mawala sa feeling ko din. Ganon. Ganon kalala talaga. Kaya hanggang ngayon, bakit wala pa talaga akong asawa? Tapos alam mo ba, kasi nga lagi ako nagka-touch. Lagi ko naman din ako kwento to sa inyo na si Adrian tsaka si Elaine. Every time na sasabihin ko na mag-aasawa na ako sooner or later, lagi nilang sinasabi, te, sasama kami sa'yo. Sabi ko, awa naman. Baka pwede naman si ate lang naman mag-isa mag-asawa. Ganon. Ulitin ko, wala akong favorite sa pamilya dahil lahat sila love ng ate Aya.